Magandang araw Luzon, Visayas at Mindanao sa aking mga subscribers, sa aking mga viewers, sa aking mga kapwa coin collectors at kapwa treasure hunters sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. So ngayon mga ka-TH, itatampo ko sa inyo itong 1 piso coin ko. So tulad ng previous video ko mga ka-TH, meron na akong in-upload sa YouTube channel ko na tulad nito, pero ang kaibahan lang ay 1974 yon, ito 1972. So ang composition nito mga ka-TH ay 70% brass, 18% na copper at 12% na nickel. At ang kanyang timbang mga ka-TH ay 14.45 grams. Ang kanyang diameter ay 33 mm. At ang kanyang kapal naman mga ka-TH ay 2.17 mm. So kita naman natin ang kanyang forma. Ang shape niya ay round siya mga ka-TH. Round coin po ito mga ka-TH. So tulad ng na-search ko sa Google mga ka-TH, ito po ang kanyang obverse side of the coin mga ka-TH. Ito parang baliktad dito sa mga coin ko na mayroon ako dito mga ka-TH, kasi karamihan sa kanila kung saan yung coat of the arm or coat of arms of the nation, yun ang reverse. But iba ito mga ka-TH, kasi sabi ng Google, ang obverse daw nito ay ang coat of arms of the Philippines. Ito sa gisag ng Pilipinas mga ka-TH. So obverse daw ito at meron itong lettering na Republika ng Pilipinas mga ka-TH. At kung saan sa ibaba ay makita natin ang taon na 1972 at meron nakasulat na sa gilid ng taon ay sa kabilaang gilid nito ay mayroong Bangko Sentral. At sa itaas naman nito mga ka-TH, dito portion dito banda ay mayroong Republic of the Philippines. So ito ang kanyang obverse. So dumako naman tayo sa reverse. So ito ang reverse, kung saan makikita natin ang mukha ni Rizal na nakaharap sa kaliwa mga ka-TH. At mayroon itong lettering na 1 piso at mayroong 1 dito at mayroong pangalan ni Jose Rizal mga ka-TH. So ulitin ko mga ka-TH, ito po ang reverse sabi sa Google. Naiba ito mga ka-TH, kasi karamihan sa mukha ng tao ay siyang tinatawag na obverse, pero iba ito kasi kung saan nakita yung mukha ng isang tao o saan inukit ay siya pang reverse. So wala tayong magawa niyan mga ka-TH, kasi sabi yan ng Google mga ka-TH. So ang engraver nga pala nito ay si Frank Gasparo mga ka-TH. Siya ang nag-engrave nito at nag-design. At ang kanyang edge, yung gilid niya mga ka-TH ay reeded siya, o ibig sabihin corrugated siya mga ka-TH. Mayroon siya parang mga groove, maliliit na groove mga ka-TH. So nakita ko lang sa inyo itong coin na ito mga ka-TH para maalala ninyo. Makabalik tayo sa 1972 na ito pala ang mga coin na ginagamit nila or ginamit nila noon mga ka-TH.
Naubutan ko pa ito mga ka-TH kasi ako I was born on 1975 mga ka-TH. So ibig sabihin, mula nang ginawa ito mga ka-TH, 1972, ay lumipas muna ang 3 taon mga ka-TH bago ako pinanganak. So naabutan ko talaga ito mga ka-TH. Dahil ito ay ginawa sa 1972, so sa kasalukuyan ay 52 na siya ngayon ang kanyang edad mga ka-TH. So yung mga magulang ko noon mga ka-TH ay meron sila nito. May naitabi sila nito na coin mga ka-TH, pero dahan-dahan itong naubos. Kasi nung malaki na kami mga ka-TH, ay kinuha namin ito ng pasikrito para paglaruan. Yung iba tinapon, at yung iba ay ginamit naman sa Caray Cross mga ka-TH. Pero isa lang ang ginamit namin noon para sa Caray Cross kasi malaki ito Hindi magkasya sa aming mga kamay nung bata pa kami mga ka-TH. So isa lang ang ginamit namin para sa Caray Cross. So talagang mga ka-TH, swerte na rin ako nito kasi hindi naman siguro lahat ng tao dito sa amin na mayroon nito. At maganda ang kanyang materialis na ginamit nito mga ka-TH, kasi hindi ito matatabla ng kalawang. Wala ng kalawang ito mga ka-TH. Pero pag nababad ito sa mga basang mga basa na lugar, so hindi ito kakalawangin, pero didikit ang mga dumikit ang mga dumi nito mga ka-TH. Madidikitan ito ng dumi, pero hindi ito matatablan ng kalawang mga ka-TH. Kasi ito po ay gawa sa nickel brass, copper at nickel. So ang mga materialis na ginamit nito mga ka-TH ay mga magaganda, kaya nga hindi matatablan ng kalawang. So yun lang mga ka-TH. Sana meron kayong natutunan na ang coin na ito mga ka-TH ay baliktad sa iba, kasi yung overs ng iba ay ang mukha ng tao, pero ito ang overs nito ay ang coat of arms of the nation, or dahil Pilipino ako, of the Philippines. So yun lang ang kaibahan. So yung hindi pa naka-subscribe sa aking YouTube channel, pwede kayo mag-subscribe para palagi nyo masundan itong mga kwentong barya ko mga ka-TH, dahil marami pa akong coin dito na pwedeng ipapakita sa inyo sa susunod ko na vlog. So hanggang dito na lang. Paki-like and tulad na sinabi ko kanina, paki-subscribe para masundan nyo ang aking mga bagong uploads. So ito lang ang tatandaan natin mga ka-TH. Pangalagaan natin ating sarili para maging malusog, dahil ang ating tunay na kayamanan mga ka-TH ay ating kalusugan. Salamat po.